Okay, so isang pinagpalang buhay sa ating lahat. So ang unang Pedro Kapitulo 3, talatang 1 at sa ilang talata, ganito ang ating mababasa. At kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sino man sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin nyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso. Ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at manihinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Yan ang kagandahang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon. Sila'y nanalig sa Diyos at nagpasakop sa kanilang asawa. Yan ang halimbawang iniwan ni Sarah. Sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mabibilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang gawa ninyo at wala kayong kinatatakutang anuman. Kaya namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mahina at tulad nyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. So mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa relasyong mag-asawa, na kung minsan ang relasyon mag-asawa ay pwede pong manlamig. Yan, nanlamig na relasyon. Yan po ang ating tatalakayin. Bakit marami sa mga mag-asawa sa ating panahon ang hindi na nakakakitaan ng magandang relasyon? Dahil dito naapektuhan ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Siguro dahil ito sa mga bagay na pumipigil at nagpapahina ng kanilang pagsasama. So ilan sa dahilan na nanlamig na relasyon? Yan, ipapaalam ko po sa inyo kung ilan sa dahilan na nanlamig na relasyon. Okay, number 1, busy sa ibang bagay. Walang oras sa relasyon. Yung bang masyadong maraming ginagawa at nalimutan na ang asawa. Minsan, dahil sa kaabalahan, magkatabi pero di pansin ang asawa. Nakuha na ng ibang gawain sa buhay ang oras na dapat inilaan mo para sa asawa. So dahilan, nabihag ng telebisyon. Ang lago na sana ng relasyon nila kung ginamit sa pagpapatatag ng relasyon ang mga oras sa panonood. Okay, maaring kinain na ng ministeryo, kaya wala nang oras sa asawa. May problema dyan, mga kapatid. Okay, pangalawa, hindi ayos makipag-usap. Nag-uusap na magkatalikod, kinakausap ang asawa na nagte-text, nanonood ng TV na nag-uusap na nasa salas at nasa kusina ang isa. Mayroong malakas na boses. So yan po ang isang karaniwang problema din, kaya mayroong panlalamig kasi hindi ayos makipag-usap. Yan, okay. Pangatlo, kulang sa tamis. Kailan mo ba huling sinabi na mahal mo siya? Kailan nga ba kayo huling nag-date na mag-asawa? Kailan ang huling nag-abot ng regalo? Kailan ang huling lambingan at matatamis na palitan ng salita upang paligsahin ang relasyon? Wala nang pananabik sa isa't isa. Yan po ang problema talaga. Kulang sa tamis. Okay, pang-apat, may ibang pumukaw ng pansin. Kung nanlamig na ang relasyon, tiyak na madali ka nang mapalapit sa iba. Dala ng personal na pangangailangan. Tiyak mapupukaw ang iyong damdamin
at makakalimot ka sa sinumpaang katapatan sa asawa. So, epekto ng di lumalalim na relasyon. So, ito po ang epekto ng di lumalalim na relasyon. Pagpapahayag ng paghihiwalay. Kahit pabiro, laging nagsasabi ng pagkainis at pagkadisgusto sa asawa. Nagbabanta ito ng pakikipaghiwalay. Yan po ang epekto ng di lumalalim na relasyon. Hindi na magkatabi sa kama. Laki ng higaan pero magkahiwalay. Isa sa salas natutulog ang isa. Laging nagtatalo. Laging nagkakakitaan ng pagkakamali at pinagtatalunan kahit maliit na bagay. Okay, pang-apat, paimbabaw sa harap ng mga tao. Sinasabi nila na wala naman silang problema at nagagawa nilang paniwalain ang lahat kahit sa simbahan na maayos sila. Okay, pang-lima, wala na si Jesus sa relasyon. Di na nila nagagawang manalangin magkasama, yan, sa salita ng Diyos, at wala na ring pag-uusap tungkol sa paglilingkod. Walang ipinagkaiba sa mag-asawang di mananampalataya. So, paano magtatagumpay sa inyong relasyon? Okay, number 1, magpakumbaba sa asawa. Walang panlaban na pwedeng itapat sa pagpapakumbaba. Mas madali ninyong pag-usapan ang solusyon kung hahayaan ninyong maging mabait sa isa't isa. Kailangan kasi na may mag-umpisang bumati, makipag-usap. Ito ang paghahangad na maging maayos sa isa't isa. Tanggalin ang pride at ang dapat sumibol ay pagpapakumbaba. Okay, pangalawa, magplano at magkasundo. Hindi rin tatagal ang inumpisahan ninyong pagpapanumbalik ng relasyon kung wala kayong maayos na plano at usapan kung paano ito palalakasin. Okay, pangatlo, muling ilagay ang Diyos sa sentro ng inyong relasyon. Diyos ang lumikha ng pag-aasawa, kaya alam niya kung paano ito gagawing matagumpay. Ang totoo niyan, dito talaga unang naapektuhan ang inyong relasyon kung malamig at matamlay ang ating pananampalataya at hindi na natin nadarama ang kalapitan sa Diyos. Malaman na ganito rin ang mangyayari sa relasyon natin sa ating kabiyak. Mapapanatili ang magandang relasyon ninyong mag-asawa kung maganda ang relasyon ninyo sa Diyos. Sabi ni Apostol Juan, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita at hindi mo magagawang mahalin ang nakikita mo? Ang posibleng tinutukoy dito ay ang pinakamalapit na tao sa buhay mo. Ang asawa mo, ang pag-ibig mo sa iyong asawa ang basihan kung kapani-paniwala ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Shout out sa lahat ng mga mag-asawa. So, kung kayo'y kailangan painitin ang relasyon sa isa't isa. God bless at basbasan ng Diyos ang inyong pagsasama. Share this video at gusto kong malaman ang inyong mga comment. God bless us all.